So mga sangkay, yung mga tao daw po ngayon sa Amerika, bigla pong nagpanik, no? Tinamaan po sila ng isang sobrang sama ng panahon. At sa sobrang tindi na ito mga sangkay, nagpanik po yung mga tao. Alright, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, kung gusto nyo po ng mga impormasyon, ng mga pandaigdigang balita, mga world talks or world news, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page kasi dito lamang po tayo nag-upload guys ng mga pandaigdigang balita. Okay, sa Sangkay World Talks. Kaya wala kayong ibang mapapanood dito kundi mga pandaigdigang balita. Alright? So ayun na nga po mga sangkay ito. Ito ang nangyari. 64 million daw po ito ng mga tao doon sa US. Ang biglaang pong nagpanik. Ano nga ba nangyari mga sangkay? Tingnan po natin. Tonight, terrifying moments at a college baseball playoff game. Grabe oh. Heavy rain and wind sending a tent flying, reportedly hurting several people in West Virginia. I got multiple injuries from tents. Griffin Floyd was there. We had debris blowing everywhere. Credit to the people up on the ridge. They managed to get a hold of that big canopy before. Grabe oh. Pambihira. Alam nyo, kakaiba na po talaga yung panahon ngayon. Siguro naman, alam nyo yung situation ngayon ng buong mundo mga sangkay na may climate change. No? Yung weather po natin ngayon abnormal na mga sangkay. Kaya't yung mga ganitong klaseng nangyayari, very common na po sa panahon po natin ngayon. Dahil po sa climate change. Nasira na po yung kalikasan natin, kaya ito na po ang nangyayari. Nagbago na po yung sistema ng weather at mas malala at mas delikado na po. It blew all the way over the top. Just some of the extreme weather crossing the nation. Look at this coming in. Grabe oh. Downpours battering Ohio today. Flooding streets in Louisiana. Grabe man. And in Pennsylvania, powerful wind slamming into homes and forcing country music star Morgan Wallen to cancel his show in Pittsburgh. Grabe no, tingnan nyo to oh. Pennsylvania, powerful wind slamming into homes. Grabe. So ganyan po kalala ngayon mga sangkay yung weather po natin. Kaya nga po kapag ka may bagyo, halimbawa meron pong weather update dito sa ating bansa na pinag-iingat po tayo kasi may bagyo. Huwag na pong matigas ang ulo. Kailangan lumikas po kaagad. Lalong-lalo na po ngayon mga sangkay, 'di ba? Tag-ulan na po. No, do may sinasabi pong may El Nino daw po. Pero ang cause din po ng El Nino mga sangkay is malalakas na ulan eh. Matinding init sa karagatan na nagdudulot po ng pagkabuo ng mga malalaking bagyo. So, tignan nyo po ang nangyayari mga sangkay, no? And forcing country music star Morgan Wallen to cancel his show in Pittsburgh. 64 million people are at risk for severe weather tonight from... Grabe, oh. 64 million lang naman, guys. Na tao doon po sa US ang nanganganib ngayon dahil nga po dito sa malakas o matinding weather nila na nakakapaminsala. Dati mga sangkay, 'di ba? Napapanood lamang po natin ito sa mga sci-fi movies. Ang naaalala ko ng mga movies na ganyan, yung halimbawa The Day After Tomorrow. Panoorin niyo po 'yun, sobrang ganda. Kasi mahilig po ako sa mga ganyan. The Day After Tomorrow, yung 2012 na movie. Pero ngayon mga sangkay, before sci-fi movies, but right now, reality. Why? Because of climate change. Ang resulta po ng climate change, drought, yung pagkatuyo po ng mga tubig sa mga ilog, no? Kahit po yung mga lawa, natutuyo po yung tubig. Ano pa ba? Yung pagkasunog ng kagubatan. Isa rin po yun mga sangkay. Ngayon, normal po yan na nangyayari sa ating mundo. Naging normal na po siya. New normal na. Tapos, maliban dyan yung heat wave na sobrang tindi. Last time, di ba? Itong May, mga sangkay. Nakaranas po ng heat wave ang maraming mga lugar sa ating mundo. Doon po sa India, ang pinakatinamaan, nagkaroon po sila ng extreme heat wave.
Delikado po yun mga sangkay. Nakakamatay po yun. So ganito po katindi. At maliban dyan, syempre ang very common, mga malalakas na bagyo. Mga higanting bagyo na po ang nabubuo dahil po sa climate change. So ito po new normal sa atin ngayon. 64 million na mga tao, mga sangkay mula po dyan. Ayan po yung mga states na yan doon po sa US. From Indiana to New England with a threat of severe weather tonight. From Indiana to New England with a threat of destructive wind and large hail. Flood alerts posted for 12 million people through Sunday. Grabe. Parts Tingnan nyo mga sangkay, oh. of Texas already underwater with Kaya nga, yung mga nagsasabi na akala nila sa Pilipinas lamang po ito nangyayari. No, guys. Kahit po sa US, ito din po ang ganap. Kaya nga po, kailangan po natin ng flood control, mga sangkay na mas mas akma na po sa ating panahon. Kagaya po ng flood control doon po sa Japan. 'Di ba? Ang ganda po ng flood control nila doon. Pambihirang flood control yun. Guys, ano yun? Dambuhala na sa ilalim po ng lupa. Doon babagsak yung mga tubig. Tapos, saka pa, pwede nilang ilabas papunta sa karagatan. Sa atin, mga sangkay, mga kanal-kanal, mga drainage, okay naman yun. Pero kailangan pa po talaga ng mas malalawak pa, mas mga malalaking proyekto pagdating po sa flood control. storms overnight leading to flash flooding. First responders outside Austin rescuing a woman from a submerged car Grabe. and saying they rescued or evacuated at least 9 people. Oh, kita nyo, hindi po yan sa Pilipinas, guys. Sa ibang bansa po yan, ha. Ito din po ang nangyayari sa kanila. Kung sa kanila nga po nangyayari, how much more dito sa Pilipinas. Waited at least 9 people. Lightning filling the skies near Des Moines, Iowa, and this video lit up with flashes of Grabe. electricity captured from a plane. Takot Where it's no? not stormy, the summer heat is already on a rampage. We needed a cool down. People battling temperatures 10 to 25 degrees above average in the Rockies and all the way to the Northeast, threatening to break records in several cities. Aaron joins us from Atlanta. And Aaron, this heat isn't going away anytime soon. So yung iba naman mga sangkay, meron pong sobrang init naman po sa kanila dun sa US. Yung iba naman binabagyo. So sobrang abnormal na po talaga ng panahon. And Jose, it's just going to get harder to find places to beat the heat. High temps again tomorrow above average, all the way from the Rockies into the plains, where we know people also have an enhanced risk for big time hail and possibly even tornadoes. Jose? We thank you for Okay, so yan po ang nangyayari doon sa US ngayon mga sangkay dahil po ito sa mga extreme weather events, no? At ano po ang inyong opinion? Guys, comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless.